Bunso ako sa aming tatlo na magkakapatid at dalawang lalaki ang nakatatanda sa akin. Hindi ko alam kung ganun ba talaga o natural na ang isang ina ang madalas paboran ay ang mga anak na lalaki at ang ama ay ang anak na babae. Sa ganun paraan kasi ako lumaki, although hindi ko naman nakikita na may galit sa akin si mama. Kumbaga, kapag kailangan ko ng isang bagay na medyo may gastos, pag kay papa ako nagsabi, ay sureball na makukuha ko iyon. Pag kay mama kasi, ang madalas ko lang marinig ay gastos lang daw. Pero siya ang numero 1, nakakampi ng mga kapatid kong lalaki. Noong sa makabilang buhay si mama, dahil sa karamdamang hindi na niya napaglabanan, yung dalawa kong kapatid na lalaki na wala sa tamang direksyon. Yung pinakapanganay sa aming magkakapatid, nakabuntis, kaya't bigla ang pagkakaroon ng pamilya. Pero hindi pumayag si Papa na pumisan sila sa amin at ang katwiran ni Papa, baka maging palamunin lamang silang dalawa. Yung isa naman, nasangkot sa gawaing hindi maganda, ayun at natiklo. Dahil doon, kami ni Papa ang naging madalas magkasama sa bahay. Pero si Papa, tulad ng dalawa kong kapatid, ay parang nawalan ng gana sa buhay. Graduating ako ng high school ng mga panahon na iyon at dahil gusto ko ang makatapos ng pag-aaral, dahil ayokong ang aking maging kinabukasan ay pulutin lamang sa kangkungan. Muling bumangon si Papa, pero ang naging kapalit naman ng aking patuloy na pag-aaral. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. At dahil hindi ako ang panganay sa aming tatlo na magkakapatid, wala akong gaanong idea sa kung paano nagkaroon ng karamdaman si mama na akin ang inabutan sa pagkakaroon ko ng isip. Idagdag pa, ang hindi naman kami close ni mama sa lahat ng bagay at pagkakataon. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Christina, 26 years old. At katulad din ng ilan o marami sa iyong listeners, isang empleyado. Saktong pamumuhay lamang ang meron kami, ang aking nagisnan nang magkaroon ako ng isip. At sa aking dalawang magulang ay si Papa lamang ang merong trabaho na siyang pansamantalang nag-ahon sa amin. Isang supervisor si Papa sa isang kilalang company sa Manila. Malaki ang sahod pero hindi kayang lunasan ng karamdaman ni mama. Noong nag-aaral ako ng elementary, hindi naman ako pinabayaan ni mama. Pero yun ay hanggang sa makabisado ko lamang ang pauwi sa bahay. Pwedeng sakay at pwede rin namang lakarin. Hindi na yun bago sa akin dahil nga sanay akong tila laging nag-iisa. Sa pagkakaroon ko ng sariling mundo, madali akong makaangkop kahit ako'y pabayaan. Pero syempre, hindi sa lahat ng pagkakataon. Dahil limitado pa ang aking nalalaman at bata pa rin kong mag-isip. Nasanay akong hindi humingi ng anuman kay mama. Mula ng isang beses na kanya kong tanggihan na para bang kasalanan ko pat nagustuhan ko ang isang bagay. Naging manhid ako sa bias na pagtingin ni mama sa aming tatlo na magkakapatid dahil ang madalas makakuha ng pabor o pagkampi mula kay mama ay ang dalawa kong kapatid na lalaki. At kapag meron akong kailangan lalo sa school, kay Papa ako nagsasabi. Sabi naman ng ilan sa aking mga kaklase, ganoon din daw sila sa kanilang magulang. Mas madalas raw kampihan ng kapatid nilang lalaki at ang magiging kakampi nila bilang babae yung papa nila. Hindi ko naman nakikitang galit sa akin si mama. Lumaki at nagkaisip naman akong walang galit sa kanya. Maliban sa kapag meron akong gusto, kay papa ko sinasabi. Habang tumatagal ako sa mundo, mas nagiging malala ang karamdaman ni mama.
namamayat siya at mas nagiging mainitin ang ulo. Nakita ko kung gaano kamahal ni Papa si Mama at ganon din si Mama kay Papa. At hindi lang ilang ulit kong nakita na para bang si Mama nagpapaalam na kay Papa. At siguro kung ibang tao ang nasa sitwasyon ni Papa, baka naghanap na yun ng iba. Maliban sa gawaing bahay at iba pa, pagdating sa loving, hindi na pwede si Mama. Isa marahil sa dahilan kung bakit hindi na ako nasundana. High school ako noong unang magkaroon ng boyfriend. Hindi naman ako boring pero isa ang aking boyfriend na itago na lang natin sa pangalang Richard sa nagbigay sa akin ng kulay bilang isang high school student. Dahil wala namang maghahanap sa akin sa bahay unless walang trabaho si Papa, isa ako at ang boyfriend ko sa naging laman ng mga tambayan malapit sa aming school. Dahilan upang noong magkaroon kami ng junior and seniors prom, bago mag-umaga ang aking hukbong sandatahan na isuko ko na. Marami ang kaganapan sa aking buhay noong ako'y high school na talagang mahirap kalimutan. Dahil bukod sa matapos kong isuko ang bataan sa aking first boyfriend, ay matapang siyang nakipaghiwalay sa akin. Nakabaligtaran sa aking naisip na malamang dahil naibigay ko na. Sa mga darating na araw, ang sakuna muli na namang mauulit pero hindi ganon ang nangyari. At high school din ako noong iwan kami ni Mama. 6 na buwan na lamang graduate na ako ng high school pero sa halip na ang 6 na buwan na iyon, bukod sa hindi ako nakabalik sa school para ipagpatuloy ang high school at isa sa makaakyat ng stage, ang 6 na buwang iyon sa aming tahanan kung saan ako isinilang, lumaki at nagkaisip ay naging puno ng problema. Pagkatapos, naihatid ni Mama sa huling hantungan si Papa. Wala nang inatupag kundi ang mag-inoma. Laging wala sa bahay ang 2 kong kapatid na lalaki. Kung umuwi man, para lamang kumain at humanap ng bagay na pwede nilang mapakinabangan. Sa pagkawala ni Mama, naging magulo ang aming tahanan para kaming nawala ng balanse sa bahay. At ang masaklap, tumigil na rin ng pag-aaral ang aking sinusundan. Ang panganay naman sa aming magkakapatid dahil may trabaho, nagsama ng babae sa bahay hanggang sa kalaunan nagdalang tao. Pinalayas ni Papa ang kuya, bagamat may trabaho si kuya pero sambit ni Papa. Ayokong magkaroon ng palamunin sa bahay, bumukod kayo. Yung kapatid ko, na tulad kong huminto ng pag-aaral na barkada, nakalaunan, nasangkot sa isang hindi magandang gawain, kaya ayun, tiklo, kulong si Kulapo. Noong mga panahong iyon, at nakikita ko si Papa na tila wala ng bukas pang naghihintay dahil walang awat sa pag-inom ng alak, sumagi sa isip ko na wala na at malamang hindi na ako makakapag-aral. At tulad ng mga kapatid kong tila nahulog sa tinutulayang alambre, ganon din ang mangyayari sa akin. Pero may pangarap ako sa buhay at ayokong pagdating ng panahon pulutin na lang ako sa kangkungan. Hindi ko pinabayaan si Papa. Para sa akin ng mga panahong iyon, si Papa na lang ang naiiwang pag-asa meron ako. Tinulungan ko siyang makabawi at para makitang ako ay nasa kanyang tabi at hindi ko siya iiwan, ginaya ko kung ano ang ginagawa niya. Ginawa ko ang bagay na iyon para makita niya kung ano ang nangyayari sa kanya. Hanggang sa isang umaga, makita kong malinis ang bahay at bagong gupit nang dumating si Papa. Sa dati niyang pinapasukan, natanggal si Papa. Pero dahil malaking posisyon ng kanyang pinanggalingan, hindi nagtagal, muling nagkaroon ng trabaho si Papa. Pumayag akong maging katuwang ni Papa sa bahay habang hindi pa ako nag-aaral ng 4th year. Habang si Papa ang naghahanap buhay para sa aming
dalawa. Buwan-buwan din naming dinadalaw ang aking sinusundan. Bagamat tinanggap ni Papa ang pagpapamilya ng panganay sa aming magkakapatid, pero hindi siya pumayag na sa bahay sila manirahan. Sa loob-loob ko noon, talagang inilabas ni Papa ang sama ng loob niya kay Kuya dahil sa kabila ng pagdadalamhati ng aming pamilya, pag-aasawa ang ginawang solusyon ng kapatid ko. Kami ni Papa ang madalas magsalubong sa simple at dating kompleto namin tahanan. Bagamat kung minsan ay nakikita ko pa rin si Papa na tulala at sa malayo na katingin. Ginawa ko ang lahat ng aking makakaya bilang anak para lang mabilis niyang makalimutan ang pagkawala ni Mama. Although bilang isang anak, kailanman hindi ko mapapantayan ng isang katuwang. Noong makatapos ako ng high school, sinabi ko kay Papa na kahit 2 taon lang sa college para makapagsimula ako ng sarili kong buhay at siya, kako pwede na ulit mag-asawa. Total, kako bata pa naman siya. Kako hindi naman hahayaan ang nasa taas na mawala si Mama kung walang magandang plano sa kanya. Lalo't hindi naman siya masamang padre di pamilya. Alam ko yun dahil saksi ako kung gaano niya minahal si Mama. Sa kabila ng halos si Mama na lang ang may pakinabang kay Papa. Pinatapos ako ni Papa hanggang 4 na taon. Mag-aaral rin lang naman raw ako, kaya naman raw niya lubos-lubosin ko na.